Hello, magandang hapon, magandang umaga, o magandang gabi sa inyong lahat mga tol. Ano mang oras ninyo pinapanood 'to. Meron tayong panibagong bibigyan ng reaction video 'no. Dahil si, BBM o si PBBM mga kapatid 'no, ay tinatanong o kini-question kung ano ba yung basehan ng China doon sa kanilang 10 dash line mga kapatid. 'Di ba alam niyo naman yung 10 dash line, sinasakop niya yung kabuuan ng, South China Sea. Kahit na meron siyang mga kapitbahay dun, mga kapatid niya, ayaw niyang bahagian. Sa katunayan na ayaw niyang bahagian, lahat ng nasasakop niya dun, 'pag pumapasok yung ibang bansa katulad natin na Pilipinas, ay pinapaalis nila. Sad to say mga kapatid, sa'tin lang niya nagagawa yun. Sa ibang bansa hindi niya nagagawa yun, hindi niya naigigiit yung 10 dash line niya mga kapatid 'no. At siyempre, bukod dito sa question na 'to ni, PBBM, ay iginigiit din ng ating, presidente yung pagkakaroon sana natin ng safe passage 'no, sa pinagtatalo ng mga maritime territory na ganyan, 'no. Mas magiging kapakinabangan daw sana sa buong mundo mga tol, kung hindi magiging ganid yung China mga kapatid 'no. So ito ang ating bibigyan ng reaction video ngayon mga tol, mula rito sa UNTV, yang balita mga kapatid mula sa UNTV. Kung ikaw ay isang Pilipino, mga kapatid 'no, at ikaw ay hindi pro-China, dapat alam mo yung panig na pinapanigan mo, 'di ba? Eto, PBBM kinestyon ang basehan sa 10 dash line map ng China, no? Safe passage sa West Philippine Sea iginiit mga tol, no? So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. It has to be recognized that the South China Sea handles the 60% of the trade of the entire world. So it's not solely the interest of the Philippines or of ASEAN or of Indo-Pacific region, but the entire world. O, 'di ba? No, 60% mga tol, ang laki nun. 'Di ba? Interest din 'to ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas mga tol. 'Di ba? Ang gusto kasi ng China, kanila lang talaga 'yon mga tol eh. Kaya nga walang bansa sa buong mundo ang sumusuporta sa claim nila. Bahagi ito ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Joint Press Conference kahapon kasama si German Chancellor Olaf Scholz sa Berlin, Germany. Dito binigyang diin ni PBBM ang kahalagahan ng pagkakaroon ng safe passage sa South China Sea na ayon sa Pangulo ay magiging kapakipakinabang sa buong mundo. Paliwanag ni Pangulong Marcos, hindi lamang ang Pilipinas o ang mga bansa sa Southeast Asia o Indo-Pacific region ang may interes sa usapin sa South China Sea dahil nakasalalay dito ang issue ng komersyo. And that's why it is in all our interest to keep it as a safe passage for all international commerce that goes on in the South China Sea. Bagaman wala naman giyera sa South China Sea, sinabi ng Pangulo na nababahala na rin ang iba pang mga bansa dahil sa tumitinding tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Oo, walang gera dyan. Malinaw yan sa ating lahat mga tol. Pero hindi malabong magkaroon dahil nga sa pinapakita o sa behavior na ginagawa nitong bansang to ng China mga kapatid, di ba? Iginigiit natin yung safe passage. Hindi lang sa interest ng Pilipinas kundi sa interest ng buong mundo. Sad to say mga kapatid 'no, wala namang kayang bulihin ng China kundi Pilipinas lang eh. Tayo lang mga tol, 'di ba? Tulad nga nung sasabi natin ng mga nakaraan, panoorin ninyo yung mga balita, 'di ba? Pag pumapasok sila sa karagatan ng iba, hindi sa karagatan ng Pilipinas pag pumapasok sila halimbawa na lang karagatan ng Japan, anong nare-receive nila? Anong natatanggap nila mga tol? Pinapalaya sila, tinataboy sila. Wala silang palag. 'Di ba? Wala silang palag. Kahit nga sa Taiwan naalala ninyo kamakailan lang mga tol, yung mga mangingisdang Chinese pumasok sa karagatan ng Taiwan. Anong nangyari? Hinabol sila ng Coast Guard ng Taiwan mga tol. Sobrang pagmamadali, tumaob yung bangka nila mga tol. 'Di ba? Sa ibang bansa ganun din. Bukod tanging Pilipinas lang mga tol, talaga bukod tanging Pilipinas lang ang nagagawan nila ng ganyan. No, nasanay sila mga tol, nasanay at alam nila yung kapasidad ng Pilipinas hindi pa ganun kalakas at saka masyado tayong mabait 'di ba? Linaw naman ni Pangulong Marcos na hindi nire-reject ng Pilipinas ang proposal ng China upang maresolba ang issue sa South China Sea. Totoo, wala namang proposal yan China para maresolba issue eh. Ang gusto nila mangyari, ang proposal nila, iurong natin yung mga barko nila, tanggapin natin na kanila yan, sakop ng teritoryo nila. Yun lang naman yung proposal nila dyan eh.
'di ba? Wala naman silang papayag ba sila na ang Pilipinas merong West Philippine Sea, merong teritoryo? Ayaw nila 'yon mga tol. Atras pa tayo, do'n lang tayo sa 12 nautical miles natin, 'yun lang. Gayunman, kini-question ng Pangulo ang ilan sa mga premise ng proposal na aniyay hindi kinikilala ng Pilipinas at Oh. ng kahit anong bansa. Ayan ito yung sample mga kapatid ng premise ng proposal nila. Ito yung sinasabi ko wala naman talaga silang proposal. Pero ito yung iginigiit nila, pakinggan natin. Proposal na aniyay hindi kinikilala ng Pilipinas at ng kahit anong bansa. And with that premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Oh, 'di ba? Anong klaseng proposal 'yon? Anong klaseng premise 'yon, 'di ba? Oh, ang teritoryo namin itong 10-dash line. Oh, wala daw kumikilala kahit na anong international bodies, international community. Kaya yung mga pinagsasasabi ni Mauning, 'di ba? Yung mga pinagsasasabi ni Mauning na sang-ayon daw sa international law ang ginagawa nila. Ang sarap maglabas ng kamay bilang, "Pak! Ano yung pinagsasasabi mo? Lasing ka ba?" Parang gano'n, 'no? So, hindi natin kinikilala 'yan mga tol at malabo nating tanggapin 'yun, 'di ba? Maliban na lang mga tol sa presidenteng susunod, 'di natin alam kung sino mga tol, Tayo mga mamamayan alam natin 'yun, pero yung presidente depende sa kanya mga katol. We have the economic zone that China has already intruded upon. And until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward. At bilang presidente ng Pilipinas, muling iginiit ni PBBM na patuloy niyang ipaglalaban ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At 'yun ang dapat, 'di ba? 'Yun ang dapat na ginagawa talaga ng isang presidente, hindi mga Pilipino, hindi yung mga kawawa ang sinusupil mo. Hindi yung mga kawawa na walang matakbuhan, hindi yung mga kawawang mahihirap ang naaapektuhan, 'di ba? Kumbaga ang sinusupil natin talaga dapat mga tol dito, yung problema, national issue natin 'to mga tol eh. 5 to 7% ba ng mga isda natin galing dito sa West Philippine Sea. Napakayaman sa likas na yaman yan mga tol. Hindi lang yung generation natin ngayon na makikinabang niyan, pati yung pagdating ng mga susunod na henerasyon pa natin. At bilang isang presidente, sinumpaan yan, di ba? Ngayon, kung ipapamigay mo yan sa mga dayuhang bansa, wala kang pinagkaiba sa taksil, di ba? The first article of the Constitution of the Philippines is the article that describes and defines the territorial area, maritime and land-based territory of the Philippines. And Yeah. it is my duty, I have no choice but to defend that, and we will continue to do that. Suportado naman ng Germany ang posisyon ng Pilipinas kaugnay sa kahalagahan ng pagsusulong ng international law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Umaasa naman si PBBM na sa pagbisita ni German Chancellor Olaf Scholz sa China ay makakatulong ito para maibsan ang tensyon sa South China Sea. James Hilario, UNTV News and Rescue. So bibisita pa pala yung chancellor sa China. Sana mapag-usapan din. Pero ang China naman mga tol, wala naman silang pinapakinggan, wala naman silang pinapaniwalaan eh. Tanging batas lang nila, sinusunod nila mga tol. Yun ang nakakainis doon. Tapos lumalabas na tayo pa yung mali, na tayo pa yung masama, tayo pa yung troublemaker kung tawagin nila mga kapatid, di ba? Kaya nga ikaw bilang isang Pilipino, hindi mo kailangan laban, 'di ba? Hindi mo kailangan makipagsagupaan sa pamamagitan ng dahas o ng giyera. Manindigan ka lang eh. Wag mo masyadong paniwalaan, wag mong papaniwalaan I mean, yung mga sinasabi ng mga pro-China. Malalaman mo 'yun, malalaman mo 'yun sa paraan ng pagsasalita nila. Kapag bidang-bida yung China sa kanilang mga sinasabi at tila ba nadidiscredit yung ginagawa ng PCG, Navy, AFP at ng gobyernong to, mga tol, alam mo na. Hindi ka dapat magpapapaniwala dun sa mga yon, 'di ba? Manindigan ka lang mga tol, no? Well anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na panood natin? Pwede ka magbigay ng komento ng iyong saloobin, no? Sa comment section sa ibaba. Maraming salamat. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.